Everyone, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Halika, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Bible, that everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. So ibigay po natin yung the best na papuri sa ating Panginoon, our Adonai. Hallelujah. Amen. More than I can
Let's continue to praise the King of Majesty.
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity.
all the glory, honor, and adoration belongs to you, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thanking the Lord for the presence of each one this morning. Amen. Nag-greet na ba natin ang bawat isa? Okay, I hope we have already greeted each one. Okay, a blessed good morning again to each one. And even sa mga viewers po namin, kayo po ay amin pong binabati sa umagang ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Patingin po yung mga ngiti ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. So today is a very special day. Very special day because it's a day that we have to celebrate or remember the Lord. Amen po. Praise the Lord. It's sabi nga, Memorial Day. Remembering events, persons, So, it's really a very important day for each one of us. Kasi nga, hindi lang natin i-celebrate, hindi lang natin i-remember yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, but more so, masigit sa lahat yung kanyang pong resurrection that gives victory to each one of us. Amen po. Dahil po sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, yun po yung ating i-celebrate na mas importante yung resurrection niya. Kasi sabi ni Apostol Pablo, without his resurrection, yung ating faith is null and void. Walang saysay po yung ating pananampalataya kung ang ating Panginoong Hesukristo hindi po siya nabuhay na mag-uli. Amen po ba? So, dapat yung mukha natin ay masaya. Praise the Lord. Masaya ba yung mukha natin? Praise the Lord. Kailangan makita na masaya ang bawat isa sa atin because of the victory that we have in Christ Jesus. Amen po. So kailangan masaya. Hindi tayo kasi parang kulang yata tayo doon sa praise and worship, Kulang ba yung praise and worship? Dahil parang hindi tayo masaya. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Kasi ang ating saya ay hindi siya superficial, di ba? Hindi lang sa nakikita natin, kundi sa loob. Amen po. Sa loob nakikita yung saya, yung galak. Amen po. Kaya sa umagang ito, tayo ihanda po natin yung ating puso, yung ating isip, yung ating lahat para sa atin, para gamitin po natin ito, gamitin natin yung buo nating pagkatao to remember what the Lord has done for us at the cross of Calvary. Amen po. So kung meron po tayong Bible, sinong nagdala ng Bible niya sa umagang ito? Yeah, sabi nga ng isang preacher, cellphone, kasi karamihan ngayon,
yung Bible nila nandun sa cellphones. Hindi naman daw po Bible yung cellphones. Di po ba? Hindi naman po Bible yung cellphones. Okay? So kung dala po natin yung ating Bible, buksan po natin as we celebrate the Lord's Supper or the communion or the breaking of the bread. Amen? Buksan po natin yung ating Bible sa 1 Corinthians chapter 11. Okay? 1 Corinthians chapter 11, beginning from verse 17. Okay. Sabi po dito, in the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. No doubt there have to be differences among you to show which you have God's approval. When you come together, it is not the Lord's Supper you eat, for as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. One remains hungry, another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. So ito po yung sabi po ni Apostol Pablo bago po niya igawin po yung tinanggap niya sa Panginoon na pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. So this reminds us that before we have to take the bread and the wine, napakahalaga po na tignan po natin yung ating sarili. Tignan natin kung meron pagkabahagi sa bawat isa sa atin. I hope walang pagkakabahagi sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Wala pong pagkakabahagi, no, sa bawat isa sa atin. Tignan mo yung nasa kanan mo, tignan mo yung nasa kaliwa mo. Tignan mo doon sa kaliwa, sa likod mo. Ngitian mo 'yan. Ngitian mo 'yan, ano? Pag talagang walang pagkakabahagi, ano? Okay, ngitian mo ayan. Yan. So yan ay nagpapakita na wala tayong pagkakabahagi. Kasi pag meron, hindi po tayo karapat-dapat. Hindi po tayo karapat-dapat. Okay. Dahil gusto ng Panginoon na gawin po natin ito na meron pong katuwiran sa kanyang harapan. So let us go doon po sa verse 23. Sabi niya, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, alam po namin sa oras po na ito, kami ay karapat-dapat, Panginoon, na alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa amin ngayon ay nandito, O Diyos. Para kami, Panginoon, ay magpalakasan sa isa't isa to remind each one of us, O Lord, yung ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahilan, O Diyos, para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, as we remember our Lord Jesus Christ, Lord, this morning, punuin mo, O Diyos, ng kagalakan ng aming mga puso. At tunay, O Diyos, na matanggap po namin, Panginoon, ang pagpapala na inihanda mo sa umagang ito sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng pag-alaala po namin sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, sa aming po pagtanggap ng tinapay at ng kupa, the fruit of the vine, O Lord God, pagpalain mo ito, O Diyos, na maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging kagalingan, Panginoon, ng mga karamdaman
na meron ang aming mga pisikal na katawan. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Praise the Lord. Sabi ng salita ng Panginoon, on the night the Lord was betrayed, He took the bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is broken for you. Eat this in remembrance of me. Praise the Lord. Kunin po natin yung ating tinapay at sabay-sabay po natin itong kainin. Hallelujah. On the same manner, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Drink it, and whenever you drink it, do it in remembrance of me. So bago po natin ito inumin, pwede mong ipalit doon sa katabi mo yung sayo. Okay? Pwede mong ipalit. Ito ay pagpapakita na walang namamagitan na hidwaan sa bawat isa sa atin. Kasi kung minsan, di ba, pag may hidwaan, ang hirap natin ipalit kung ano yung meron tayo. Di po ba? Praise the Lord. So itaas po natin yung ating bahagi at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, for this cup, Lord, that contains, Lord God, the fruit of the vine that symbolizes the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on the cross for us. For without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Father, we thank you for what you have done for us at the cross of Calvary. Lord, bless it, Lord, as we partake, Lord. Magbigay po, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Inumin po natin yung ating bahagi. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sige po, wag po tayong mahiyang palakpakan ng ating Panginoon. Praise the Lord. So before I will start the preaching of God's Word, please allow me to have a short testimony. Kunting testimony lang. Pero ayaw at gusto nyo, talagang magti-testimony naman ako. Kasi nandito. Ako ang nandito eh. Praise the Lord. So a short testimony lang. For almost a month now, especially for the past 2 weeks. Until now, I have difficulty getting my sleep. Nahihirapan po akong kumuha ng aking tulog. I barely slept for 2 hours a day. For almost 2 hours, for almost a month. Hindi pa tuloy-tuloy iyon. Putol-putol. 2 hours a day po. Minsan nandun na yung pag-aalala na baka biglang akong manghina. But you know what? Every day, the Lord gave me a new strength to go on. Every day, the Lord give me a strength to go on. He refreshes me daily with His strength. This morning, talagang hindi ako nakatulog. Kagabi talagang, Lord, sabi ko, gusto kong matulog. Even as I am preparing the sermons, Lord, kahit na konting lang, gusto kong makatulog. Pero talagang hindi ako nakatulog. Siguro 1 oras lang. The whole night, talagang 1 oras lang. And you know what the Lord has impressed to me this morning, paggising ko. Dahil may konti, yung 1 oras na idlip ako. He impressed to me Psalms chapter 73 verse 25 to 26. At anong sinasabi doon sa Psalms chapter 73 verse 25 to 26?
Maliit ano. Yan. Sabi po niya dyan, whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. My heart may fail and my spirit may grow weak. But God remains the strength of my heart. He is mine forevermore. And then he gave me the song, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever and ever, forever. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. That verse came to life sa aking puso at isip kaninang umaga po. I want to ask an apology if I do not have a proper slide for my preaching today. But I want you to instead to focus on the scripture and listen to what the Lord will say to you this morning. Gusto kong mag-focus po kayo doon sa scripture na ibinigay po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So to begin with, gusto ko po munang balikan yung nakaraan na preaching natin last week. Kagaya ng isang movie series, bago magsimula ang panibagong episode, mahalagang ipakita o balikan ang nangyari na nakaraan. Para ma-connect ng mga manonood o yung mga nakikinig yung susunod na kwento. Di ba? Lalong-lalo ngayon, marami tayong, praise the Lord, marami tayong mga kapatiran na bago, hindi sila nakarating noong last Sunday. Last Sunday, we have heard that we must not forsake. Ano po yung mensahe na narinig po natin sa Panginoon last week? Last Sunday, we have heard that we must not forsake our first love. We must not forsake our first love, just like what happened na nakita, na nasulat doon sa Revelation, doon sa iglesia ng Efeso. Makita po natin doon sa Revelation chapter 2, verse 4. And sabi niya, I have this one thing against you. Sabi ng Panginoon sa iglesia ng Efeso, sabi na, you have forsaken your first love. So sabi ng mensahe sa atin nung Sunday, kung gusto natin magkaroon ng kalakasan to stand victorious at all times, napakahalaga po na hindi po natin talikuran yung first love po natin. Sino yung first love natin? Ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Dahil ito po yung isang bagay na nakita ni Apostol Pablo, kaya nga po nakita natin sa huling salita po niya sa kanyang epistle, sa kanyang letter to the Ephesians, makita po natin na binigyan po niya yung diin doon po, yung sabi niya, to be strong in the Lord and in the power of His might. Kasi nakikita niya po yung pwede na, yung nakikita na po, pinakita po. I believe, pinakita ng Espiritu sa kanya kung ano yung nangyayari at in the future mangyayari sa iglesia ng Efeso. Naglilingkod sila na walang pag-ibig sa Diyos. Na nawawala na yung pag-ibig nila sa Diyos. Okay. Kaya ang sabi natin nung nakakantig na nga natin, yung ating mga sarili, baka naglilingkod na lang tayo, pumupunta na lang tayo dito tuwing linggo na wala naman palang pag-ibig sa Diyos. Dahil pwede pong mangyari yun, out of obligation. And also last Sunday we have heard that we must not, nung last Sunday we have also heard that we have to always desire to be filled with the Holy Spirit. Because through the Holy Spirit, God empowers us not only to stand against the schemes and wiles of the evil one, but also to obey the Great Commission. It is the Holy Spirit that empowers us, not only to stand against the wiles and schemes of the evil one, but also to do the Great Commission na gusto ng Panginoon na
magawa ng kanyang iglesia. So ito po yung mga mensahe po na atin pong natunghayan nung nakaraang linggo. In continuation of this message, our today's scripture is found in Ephesians chapter 6, beginning from verse 11 to 12. So we are in second Sunday of our sermon series. Para sermon series po tayo, at ang atin pong topic is strength to stand. So inanyayahan ko po ang bawat isa. Let us read our scripture text and we'll start reading, if you have your Bible, okay. Kung wala naman, nandun po sa screen po natin. Ephesians chapter 6, beginning from verse 11 hanggang 12. But I want to read also including verse 10. Okay. Sabi po niya doon, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay yumuko panandali. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita, O Diyos, na amin pong natunghayan sa umagang ito. Panginoon Lord, as we listen to your words, O God, dalangin po namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Wala po kaming magagawa maliban na siya po ang magturo sa amin, siya ang magpahayag sa amin ng iyong mensahe sa umagang ito. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa amin pong pakikinig, Panginoon, Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pangunawa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kababaang loob, O Diyos, para matanggap po namin ang mensahe na naisin mo, O Diyos, na ipagkaloob sa amin sa umagang ito. God, salamat, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Habang pinagbulay-bulayan ko po yung nabanggit na verse na ito, yung ating binasa, naipaalala po sa akin yung sinabi ng ating presidente. Sino yung presidente natin ngayon? Si President Bongbong Marcos, Sabi niya, our country is a friend to all and an enemy to one. To none. Hindi one, none. Why he said that? Bakit kaya nasabi po ng ating presidente, nasabi po niya, our country is a friend to all and an enemy to no one. Kasi alam niya, mahirap ang magiging kalagayan ng Pilipinas kontra sa mga dambuhalang bansa. Oo, mahirap. Alam niya na mahirap ang magiging kalagayan ng Pilipinas kapag nagkagiyera laban sa mga dambuhalang bansa kagaya ng, alam nyo na yon, na kompleto sa mga kagamitang pandigma, talagang walang kalaban-laban, ang ating bansa. Pag walang kaalyado ang ating bansa, mahirap, di po ba, sumuong sa isang labanan na alam mo na wala kang kakayahan para mapagtagumpayan yung laban mo para sa kanila. But as believers in the Lord, whether we like it or not, gusto man natin o hindi, kagaya ni Bongbong na sabi niya, ayaw niyang may kaaway. Gusto niya, friend niya lahat. But for us as believers in the Lord, whether we like it or not, we are in a battle. Tayo ay kasalukuyan na nakikipaglaban. Amen po ba? Alam niyo po ba yun? Na tayo kasalukuyan na nakikipaglaban. Meron tayong pakikipaglaban sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa atin. Meron po tayong pakikipaglaban. Meron po tayong struggles. Sa verse 12, sabi po doon sa verse 12 sa ating pong text, sabi niya, for our struggle is not against flesh
and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Bago pa man tayo ipinanganak sa mundo, mga kapatid, mayroon ng digmaang kinakaharap ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi lamang ikaw, hindi lamang ako. Dahil bago pa man tayo ipanganak sa mundo, mayroon na pong digmahan na kinakaharap ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero naku po, kung titignan natin ng mabuti, hindi pala natin kapwa o kagaya ang ating mga kalaban. Kundi ito ay sabi niya, mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sabi po niya. At mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Naku po. Baka din yung sinabi ni, kinatatakutan ng ating presidente. Ano po ba? Sabi niya, ayaw niyang maging may kaaway, gusto niya kaibigan ng lahat. Kasi nga, alam mo na, takot siya. Dahil wala siyang kakayahan. Kung titignan natin ng mabuti, talagang wala tayong kakayahan. Wala tayong kakayahan. Kung titignan natin ng mabuti, kung sino po yung ating mga kaaway, talagang wala po tayong kakayahan. Sabi pa nga niya dun sa Revelations, chapter 12, verse 9, sabi niya, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So ang ating kaaway ay hindi lamang po si Satan. Alam mo yun, sabi ng Bible, 1/3 of angels in heaven, ininfluensyahan po ni Satan, that great ancient dragon, para magrebelde sa Panginoon. At siya yung mga kasama niya ngayon dito. Okay? So ang tanong, may laban kaya tayo? May laban kaya tayo? Ang tanong, sa palagay ninyo, may laban tayo? May kakayanan tayo na makipaglaban sa nabanggit ni Apostol Pablo na mga kaaway natin? At ang sagot ay siyempre meron. Amen po ba? Siyempre meron sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya makita natin yung unang sinabi niya sa atin is, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. At binigyan din tayo ng mga kagamitang pandigma para isuot laban sa mga pakana ng dyablo. Makikita natin sa verse 11. Anong sabi niya doon sa verse 11? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Praise the Lord. Hindi naman pala tayo agrabyado, Hindi. Pero sabi po niya doon sa verse 11, put on. Sabi niya, put on is an action word. Put on is an action word. The word of God, through Apostle Paul, wants us to act. Gusto po, yun sa sinabi na Apostol Pablo sa atin, gusto po niya, ang bawat isa sa atin, kailangan gumawa po tayo. Meron po tayo dapat gawin. To act by putting on properly the armor of God. Hindi lamang po basta-basta. Ang nais po ni Apostol Pablo when he said, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Hindi lamang po ang nais po ni Apostol Pablo ay, ang sinasabi po niya sa atin na hindi lamang po basta isuot natin yung mga kasuotang pandigma. Ang gusto po niya na gawin po natin ay isuot po natin ito ng tama. Amen po ba? Isuot po natin ito ng tama. Putting on properly the armor of God because it is what it takes to have the strength to stand against the wiles and schemes of Satan. Ngunit kadalasan, ang nagiging problema po sa atin ay yung pagsunod. Nagkakaroon po tayo ng problema sa ating pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin.
Okay? Mananampalataya tayo. Bakit kaya nahihirapan tayong sumunod sa sinasabi ng ating Diyos? Kadalasan po, kahit na mananampalataya na po tayo, kadalasan po, nahihirapan po tayong sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Sa sinasabi ng Biblia sa atin. Kadalasan po, nahihirapan po tayong sumunod. So ano kaya ang dahilan at ano ang dapat natin gawin? We must pursue. We must pursue to be intimate in our relationship with our Lord Jesus. Because love begets obedience. Because love begets obedience. There is one thing that we have to do, na kailangan po natin gawin. Okay? We have to pursue an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. We know from 1 Corinthians chapter 13. Anong sabi niya ng 1 Corinthians chapter 13? That without love, we are but a resounding gong or a clanging cymbal. Di po ba? Sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter Sabi niya, nasa iyo na ang lahat. Pero pag wala naman ng pag-ibig sa iyo, okay, you are nothing. You are just a resounding gong or a clanging cymbal. Kadalasan ganyan po ang buhay nating mga mananampalataya. Dahil mayroon tayong problema sa pagsunod. Dahil kulang yung pag-ibig natin sa ating Diyos. Kulang yung pag-ibig natin sa Diyos. Dahil pag walang pag-ibig, ang paglagay po natin sa ating katawan ng mga kasuotang pandigma ay baka ikahapahamak lang natin po. Alam po ni Apostol Pablo, that it takes love. It takes love. Kaya nga yun ang problema doon sa pinakita sa kanya, yun ang problema sa Wala silang problema sa mga ibang mga bagay Ang daming mga positibo nga na bagay na ginagawa yung iglesia ng Efeso Kaya nga lang, sabi niya, you have forsaken your first love. Sabi ng salita ng Panginoon sa kanila, you have forsaken your first love. So dapat, yun po yung dapat na mangyari po sa atin. Yun ang kulang. Kulang po yung pag-ibig natin sa Panginoon. At dahil, sabi ko kanina, kapag hindi po ang pag-ibig ang magtulak po sa atin para ilagay po natin yung mga kasuotang ito na pandigma sa ating sarili. Sabi ko, baka ikapahamak lang po natin yung pagsusuot natin. Bakit ko nasabi ang ganito? Nakita natin yung kakayahan ng ating kaaway. Ang ating kaaway po, alam po niya kung ano yung pupuntiryahin niya sa atin. Alam po niya yung kahinaan ng bawat isa sa atin. Alam po niya yung kahinaan ng bawat isa sa atin. Kaya makikita natin, mga malalaking mga man of God, makikita natin, they fall. Dahil pinapainan sila ng kaaway doon sa mga bagay na alam ng kaaway na sila ay mahina. So alam ng kaaway yung kahinaan po natin. Kaya kung hindi po natin isuot ng mabuti yung mga baluti o yung mga kagamitang pandigma na ibibigay ng Panginoon sa atin, kung hindi pag-ibig po ang magtutulak sa atin para isuot yung mga bagay na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, para po mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway sa atin. Sabi ko nga, baka ikapahamak lang po natin. Kasi alam ng kaaway kung saan po niya tayo pupuntiryahin. Alam ng kaaway yung kahinaan ng tao. And if we cannot protect the part because we put on improperly, dahil mali yung paglagay po natin doon po sa mga kasuotang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, then it may lead to a tragedy. It may lead to a tragedy. So it is important to obey out of love. Yung pagsunod po natin, nangangailangan po ng pag-ibig. Not out of obligation. Kasi karamihan ngayon sa atin, we obey out of obligation. Out of roles. Yung mga ginagawa po natin, kadalasan we do that not out of love, but
out of obligation. Kasi sinabi ni pastor pero pag hindi si pastor ang magsabi, si kapatid ang magsabi, minsan hindi natin susundin. Nahihirapan natin susundin. So talagang kulang. Makikita natin talaga na kailangan we have to pursue to be intimate in our relationship with God. Tiyakin natin na sa ating sarili na tayo ay tunay na umiibig sa Diyos. Kung nag-aalangan ka, tanungin mo ngayon ang iyong sarili. Nag-aalangan ka, tanungin mo nga iyong sarili, ako nga ba ay tunay na umiibig sa Kanya? Para hindi sayang ang pagsunod natin sa Kanya. So napakahalaga po na kung meron po tayong problema sa pagsunod, ito ay nangangahulugan, kulang po tayo sa pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, tanungin na po natin yung ating sarili. Okay. Kulang nga ba ako? Tunay nga ba akong umiibig sa Kanya? Para hindi po sayang yung pagsunod natin sa Kanya. Baka akala lang natin umiibig tayo sa Kanya, hindi pala. At least ngayon alam mo na at may panahon pa para ituwid ang iyong maling akala. Diba? Ang hirap pag mali yung akala po natin. At umpisahan mo ngayon kapatid, Umpisahan mo ngayon kapatid by putting on properly the full armor of God. Ito yung gusto ni Apostol Pablo na gawin po natin. Put on properly, sa pamamagitan po ng pagsunod natin na may pag-ibig. Ang pagsunod, pag walang pag-ibig, ang pagsunod po sa Diyos, ang mga ginagawa natin ay superficial. Superficial po. O pakitang tao lang. Kaya nandoon na we murmur. Diba? Ito yung isang nakita na problema ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa mga iglesia, na sinulatan niya. Sabi niya, we murmur. Kapag kulang tayo sa pag-ibig, makikita natin ito yung mga sinyalis. We murmur. We complain. Dahil hindi natin maisuot sa ating katawan na mabuti yung full armor of God. That is why there are murmuring, there are complaining. Ito yung ibinabato ng kaaway sa atin. Yung dati nating pagkatao, pinapalabas yan. Pinapana tayo ng kaaway, pinapana niyo yung dati nating pagkatao, lumalabas yung dati nating pagkatao. Ang mga murmuring na ito o mga complaining na ito, di ba nabanggit ni Apostol Pablo doon sa chapter 2 verse 4 ng Philippians, sa Ephesians doon, sabi niya, do all things without murmuring and disputing, sabi niya. Ang mga murmuring na ito o mga complaining na ito ay mga sinyalis po na hindi natin naisuot ng mabuti o para maprotektahan yung ating sarili sa mga pana ng kaaway. Okay. Nais ng Panginoon na isuot po natin ng mabuti yung mga kagamitang pandigma kasi hindi natin alam ng Diyos na hindi natin alam kung kailan papana ang kaaway sa atin. Okay. So tandahan natin ang kaaway, sharpshooter po yan. Ang kaaway po, sharpshooter yan. Nakakita na po kayo nakapanood na po kayo ng movie na sharpshooter, talagang kahit na malayo, talagang, may pa yun may tawag dito, parang may camouflage pa yun, Pero yung mga sharpshooter, pag tumira sila, alam nila kung ano yung titirain nila, So ganun po ang kaaway, sharpshooter po ang kaaway, So wag po natin liliitin yung kaaway natin. Alam niya kung saan bahagi ng ating katawan niya ipatatama yung kanyang pana, yung kanyang wiles and schemes. Dahil alam ng kaaway, sabi ko kanina, alam ng kaaway yung ating kahinaan. Again, what is the greatest commandment? Nung tinanong ating Panginoong Hesukristo, anong tanong sa Kanya? What is the greatest commandment? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At sabi niya, this is the first and greatest commandments. Actually, kung tunay nating iniibig ang Diyos, wala na dapat tayong ipag-alala sa bawat labanan.
Kung tunay po, kung tunay na nandito sa puso natin, tunay tayong umiibig sa Diyos, wala na dapat tayong ipag-alala sa mga bawat pakikibaka natin sa buhay. Lalong-lalo na sa mga wiles and schemes ng kaaway. Why? Kasi napagtagumpayan na ng lahat ng ito ng ating Panginoong Hesukristo eh. Amen po ba? Napagtagumpayan po na po niya ang lahat ng ating laban. Past, present, and future, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kanina sinelebrate natin yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 55 hanggang 57, sabi niya, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Napagtagumpayan na lahat ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga laban. Amen po. Kaya nga wala na dapat ipag-aalala ang bawat isa sa atin. Kaya kung tunay tayong umiibig, wala na dapat tayong ipag-alala. Dahil alam natin na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating labanan. Amen. Sabi niya, death is the last enemy to be destroyed. Death is the last enemy to be destroyed. As it is written in 1 Corinthians 15:25. Sabi niya, "For he must reign until he has put all his enemies under his feet." The last enemy to be destroyed is death. For he has put everything under his feet. So kung na-destroy ng ating Panginoong Hesukristo yung last enemy through his resurrection from the dead, ano pa ba ang hindi niya kayang mapagtagumpayan? Ano pa ba ang hindi natin kayang mapagtagumpayan sa pamamagitan niya? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, "I can do all things through Christ who gives me strength." So ano lang dapat natin gawin? Suklian lang po natin ng tunay na pag-ibig ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ganun lang po yung ating gawin. Instead na mag-aalala tayo, instead na magmukmuk tayo, isipin natin kung gaano ka-powerful, gaano yung kaaway natin, is suklian na lang natin, ibigay na lang natin ng tudo yung ating buong isip, puso at kaluluwa sa ating Panginoon. Ibigin natin. Suklian na lang po natin ng tunay na pag-ibig na siya namang hinahanap ng Diyos sa atin. Ito naman ang tunay na hinahanap ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig, ang tunay na pag-ibig natin sa Kanya. And also, the continuing to love one another. Huwag din natin pababayaan. Dahil kung tunay tayong umiibig sa Diyos, iniibig din natin ang bawat isa. Sabi niya sa Romans chapter 13 verse 8. Anong sabi niya sa Romans chapter 13 verse 8? "Let no death remain outstanding except the continuing death to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law." Alam niyo po, kapag pag-ibig ang maghari sa atin, pag-ibig ang maghari po sa atin, may isusuot po natin ng mabuti at mahusay yung mga baluti, yung mga kagamitang pandigma na kaloob sa atin ng Diyos. Na tiyak po na magbibigay sa atin ng kalakasan hanggang tayo ay kunin ng ating Panginoon. So as we end, ang kapangyarihan na meron tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu, nasa atin tayo ay anak, yung kapangyarihan na meron tayo, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. So ano ang ikinatatakot natin? Amen? Ano yung ikinatatakot natin? So we have the strength to stand. We have the strength to stand. Higit pa sa kakayahan ng isang palm tree. Alam niyo po yung palm tree? Yung isang palm tree po can withstand a hurricane wind as much as 145 miles per hour. Yung palm tree. Nagulat ako,
Yung palm tree pala can withstand a hurricane with a wind, yung strength na wind na 145 miles per hour. Dahil po doon sa kanyang flexibility, yung trunk po niya. Flexible yung kanyang trunk. That is rounded. It can bend up to 50 degrees. It can bend up 50 degrees without breaking. Hindi napuputol. Kahit gaano kalakas yung hangin, talagang because of his flexibility, because of his strength, he can withstand a wind, strength with 145 miles per hour. Everything around the palm tree blows away, but the palm tree remains standing. Pagkatapos ng hurricane, tignan mo, lahat tumba. Pag ganun po kalakas yung lahat tumba, maliban po doon sa palm tree. Okay. So ganun din po tayo sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nasa atin, at kapag tayo ay tunay na umiibig sa atin, God not only provided us all things, He provided us qualities and weapons to stand victorious, not only during our personal storms of life. Hindi lamang sa panahon ng mga personal storms of life po natin, but most of all to stand victorious against the wiles and schemes of the evil one. Why? Because great is His love to us. Amen. Because great is His love to us. That even while we were yet sinners, sabi nga, Christ died for us. He willingly gave His life for us. Amen. Ganun po niya tayo kamahal, Panginoon. So, kailangan din po, kasi gusto niya po, magkaroon po tayo, victory from victory. So, ganun din po, ang gawin natin, suklian po natin ang Panginoon ng tunay na pag-ibig. Amen po. Sabi niya, what is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Amen po. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. For us to have the strength to stand, kailangan po, suklian po natin ng tunay na pag-ibig ang Diyos na lumalang at nagligtas sa atin. Amen po. Yun lang po yung nais ng Panginoon sa atin. Suklian po natin siya ng tunay na pag-ibig. Kasi sabi niya, love conquers all things. Pag nasa atin ang pag-ibig, umiibig tayo ng Diyos, walang imposible. Walang imposible. Lahat, kaya po natin gawin. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po mahirap kapag tayo ay tunay na umiibig sa Kanya. Amen po. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, pinupuri ka namin. Itinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Dahil patuloy mo kami, Ama, na tinuturuan. Patuloy mo, Panginoon, ipinapaalala po sa amin, Panginoon, ang kahalagaan, Panginoon, ng pag-ibig, Panginoon. Kung minsan, O Diyos, alam mo na dito po kami nagkukulang, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kulang ang aming pong pag-ibig sa iyo. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na umibig ng totoo. Suklian ka namin, Panginoon, ng tunay na pag-ibig, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi po namin magagawa ang mga bagay na naisin mo sa amin kung kulang kami ng pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa inyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at amen. Praise the Lord.